Samantala, para maging tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng 20 pesos na kilong bigas sa merkado, isa sa hakbang na ginagawa ng gobyerno ang muling pagtutok ng NFA sa pagbili ng palay sa mga magsasaka at palakasin ang supply sa mga pangunahing lugar sa bansa. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Tuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan para maibigay ang 20 pesos na halaga ng bigas para sa mga Pilipino. Katunayan, sinabi ng palasyo na balik na ang National Food Authority sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa Bulacan. Nabakante na raw kasi ang NFA warehouse sa probinsya, kaya pwede na muling punan ng NFA ang grain reserves na gagamitin sa 20 bigas mayroon na program. Hanggang 5,000 sako ng palay ang pwedeng bilhin sa mga magsasaka at iiimbak sa warehouse. Sa pamamagitan nito, madadagdagan ang kita ng mga magsasaka, gayon din ang buffer stock ng ahensya na maaaring magamit sa panahon ng kalamidad. Sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na dapat lang na maibalik sa dating gawi ang NFA bilang siyang bumibili ng palay sa magsasaka, nagmo-monitor ng presyo upang mas mapaganda ang pagbili nito sa mga farmers. Nais niya pang maibalik ang mandato ng NFA na makapagbenta ng bigas diretso sa consumers para maging matatag ang presyo nito. Karagdagang 35,000 na sako ng bigas naman ang muling naipadala ng NFA sa Central Visayas para sa pagpapatuloy ng DBM na rice program sa Cebu. Bahagi ang panibagong shipment ng 100,000 na sako ng bigas na in-order ng Cebu Provincial Government. Nauna nang naipadala ang 35,000 pang sako, 3 linggo na ang nakararaan. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 10,000 non-teaching positions para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Bukod pa yan sa 16,000 teaching positions para sa school year 2025 to 2026 na inanunsyo ng DBM kamakailan. Ang mga bagong kawani ay tatayong Administrative Officer 2 na may salary grade 11 at itatalaga sa elementary, junior high school at senior high schools. Sa hakbang na ito, mas matututukan na ng mga guro ang kanilang pagtuturo. Batay naman sa direktiba ng Pangulo, nagsagawa ng inspeksyon ng DTI sa mga pamilihan para matiyak na abot kaya ang halaga ng mga school supply para sa mga mag-aaral ngayong nalalapit na ang pasukan. Kasunod nito, nagtakda ang ahensya ng price guide kung saan nakita ang pagbaba sa presyo ng nasa 29 school items ng mula piso hanggang 10 piso kumpara noong nakaraang taon. Muli namang hinikayat ng Malacanang ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong inaalok ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o BUCAS centers na nagbibigay ng libreng laboratory test at piling medical procedures. Mayroon ng kabuuang 51 BUCAS centers na operational sa buong bansa. Sa bilang na ito, 26 ay matatagpuan sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Kabilang sa mga serbisyong inaalok sa mga BUCAS center ang libreng laboratory test, screening at gamutan ng tuberculosis, bakuna at cancer screening at iba pa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.